Vice President siya ng Pilipinas. Tapos ano, inaamin niya mismo na siya kaya niyang makipag-away ng away kanal. Ikaw ba naman, gumastos ka ng 125 million 11 days. Hindi naman away kanal yan. Yung tanungin ka kung paano mo ginastos ang confidential funds, yan ba ay away kanal? Hindi. So paano to? Paano uulad ang bansa pagka puro mura? Talagang napakalayo ng behavior, attitude, ng pananaw ni PBBM kay VP Sara. Nakalimutan niya yung tatay niya, ang daming pangakong hindi tinupad. Walang credibility si VP Sara magsalita rito. Bigyan nyo ng zero yang ang inang Joel Chua. Magandang araw mga kaibigan. Abay matindi talaga ang kabastusan at yabang di umano ng ating Vice Presidente. Abay malutong na mura at paninira ang inabot ng mga congressman dito kay Sara. Abay galit na galit po itong si Sara, lalo na kay Kong Chua na siyang nanguna sa hearing ng confidential funds ni Inday. Kaya naman hindi napigilan ni attorney, ng ating mga attorney Enzo, attorney Claire, na niresbakan itong ugaling kanal ni Sara. Ayon mismo sa maraming nating kababayan. Pero bago ang lahat, paki-like naman po ang ating video, paki-share na din po at please subscribe sa ating pong channel, no? Maraming salamat po. Eto po, umpisahan natin dito. Eto, sa ugaling kanal di umano ni Sara Duterte. May pagpasensyahan nyo na po isang minuto lang naman yan. Punong-puno po ng paninira, pagmumura, galing sa bunganga ng ating Vice Presidente. Eto po. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kaya walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Lahat talaga, di nag-iisip. Mas okay pa si Kong Chua. Di ba mga kaibigan? Kasi ginagawa niya lang yung trabaho niya. Di po ba? Hindi porket Vice Presidente ka, di ba untouchable ka na. Di ba? May nakitang mali . Siyempre, trabaho niya, walang personalan. Pero ikaw, since binatikos ka na, lahat-lahat, at syempre, may mga reklamong yan, lehitimong reklamo tungkol sa paglustay mo dyan sa confidential funds, pondo ng bayan. Bakit ka galit na galit sa kanila? Ginagawa lang naman yung trabaho. Tapos, yung trabaho nila na ginagawa, sinasabi mo namumuliti ka? Abay, tanga din no? Isipin nyo kung ako si Kong Chua, magpi-play safe na lang ako. Kasi ayokong mga Duterte, banggain ko. Syempre, play safe na lang, di ba? Kasi tatakbo ako . Pero bakit niya ginawa? Siyempre, trabaho Di ba? Para sa bayan. Tapos sasabihin mo, namumuliti ka. Maling-mali. Kaya ano ang dapat nating gawin? At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero yang inang Joel Chua. Ay, lutong magmura. Tuwang-tuwa naman itong mga tanga at bobong DDS. Pero kung papansinin nyo, puro paninira. No? As in, puro paninira, pagmumura. Yung ipinakain sa pagmumuka ng mga DDS. Ang tanong, asan yung plataforma? Di ba mga bobong DDS, di rin kayo naghahanap no? Tagayasman lang kayo Kaya nga mga kaibigan, yung mga ganyang pahayag ni VP Sara, hindi yan papalagpasin ng ating attorney. Okay? Si attorney Enzo. Mga kaibigan attorney Enzo, pakisuportahan po lalo yung Kabunyog Party List mga kababayan. Ayan, palakpakan muna. Kaya eto, mainit-init na birada ni attorney dito sa kayabangan, kabastusan ni Inday Sara. Si Joel Chua, PI daw. Di ba bastos yun? Tapos sabi ni Sara, Bastos talaga. siyempre nagsasalita siya sa Manila, nasa Manila yung rally na yan, dun sa Tondo. Sabi niya, kung gusto nila ng away kanal, sanay kami sa away kanal. Nasaan dun yung bastos? Yung pagmumura niya na yun, di ba?
Ano yun? Nakailang mura siya ng PI. Ha? Dami. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, imagine ninyo, ginagaya manang-mana talaga sa ama. Talagang panay mura na naman ng PI. Ngayon, nasaan dun yung yabang? Mga kabunyog, kung mapapansin nyo ngayon kay Sara Duterte, nag-iba siya ng ano ngayon, ng style, nag-iba siya ng mood. Dati, nung nagsisimula pa lang yung mga issue ng confidential funds, pikon na pikon si Sara, panay mura, panay pikon. Ngayon, mayabang na si Sara. Naniniwala sila, Sara, na malakas pa rin sila ngayon. Ang tingin ng mga Duterte, kahit na inaresto si Digong at nadala sa ICC, ang tingin nila, malakas sila ngayon kaysa noon. So mayabang ngayon si Sara. Yan yung ano. Kaya makita nyo, parang ngayon, nag-uupensiba si Sara. Kaya ang kanya mga speeches, naghahalo yung bastos at yabang. Dati naman pumayabang yung mga yan di ba? Anong bago doon, no, attorney? Makikita nyo naman yung mga pinagsasabi niya ngayon. Hinahamon niya na kung sino-sino, yabang ano. Ngayon, ang tingin ni Sara, malakas sila ngayon. Kung dati, sa survey bagsak siya, ang tingin niya ngayon, tumataas sila sa survey. Ang tingin nila, yung pagkaka-aresto kay Duterte ay nakatulong sa kanila. Mananalo sila sa eleksyon, yun ang paniniwala niya. Kung nanalo ang karamihan ng kandidato nila, hindi siya makukonvict sa impeachment. Kaya mayabang ngayon si Sara kung makapagsalta. Napansin nyo, hinahamon ang lahat, hinahamon ang lahat. Hinahamon si Chua, hinahamon si Abante. Yung paghahamon na yan, nung last year pa, di ba? Hinahamon niya na lahat, pati presidente. Kaya, hindi na tayo magtataka kung pati itong mga congressman ay ganun na lang, di ba? Kung paano niya na lang murahin, no? Alipustahin, at yung laging itinatatak sa kokote ng mga bobong DDS. Ang lahat ng ito ay pamumulitika lang. Siya na nga itong nagmumura, naninira, pero pabiktim pa din. Siya daw yung kawawa. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan. So sa mga butanting Pilipino rin, panahon na rin na mag-decide dahil talagang posisyon na ito, ano ba talaga ang tao? Gusto ba nila sa mga Duterte o ayaw na nila sa mga Duterte? Pero makikita nyo na yung ano ni Sara ngayon, nanghahamon na siya ng away, nanghahamon ng away. At Parang kaya nga bata. mayabang Bakit mayabang siya ngayon? Ay dahil tingin niya malakas sila. Ang tingin niya. Sabi ni Jerome, Bunyo, bakit nag-aalala kayo? Hindi ako nag-aalala. Sinasabi ko lang kung anong nangyayari. Anyway, ang tingin ko naman dito, kapag palapit ng palapit ang 2028, syempre itong ginagawa ni Sarang ito, sa tingin niya, papalampasin niya ng mga Marcos at ng Romualdez. Hindi. Mayroong kontra na naman sa kanya dyan. Mabibigla na naman ang Duterte niya. Totoo. Naalala nyo mga kababayan, nung mga previous pa, ng mga content natin, di ba sinabi na natin na, di ba, ang ginawa ni Sara, pinagbantaan tong si Pangulong Marcos, si Romualdez, si First Lady, di ba? Tapos tahimik lang, di ba? Pero sabi natin, nako, abang-abang ka lang, may mangyayaring matindi. Ayun, hinuli, di ba? Hinuli yung tatay nila, yung boss nila, doon, nakulong sa dahig. Sige, yabang pa more. Sigurado tayo dyan. Iyan ang ano ngayon, iyan ang ano ni Sara ngayon. Kung kaya daw, kung gusto daw nila ng away kanal, kaya niya rin daw yan, kaya daw nila yan. Ba't ba laging kanal? Ba't ba lagi ka nang gusto makipag-away, Madam Sara? No? Sa bagay, hindi na bago sa amin yan. Mayor ka pa lang, nakikipag-away ka na, nakikipagsuntukan ka na, di ba, sa sheriff? Ay, nako. Ang gulo talaga, no? Sabi ni Sara Duterte, imagine niyo yan, mga kabunyog. Vice President siya ng Pilipinas, tapos inaamin niya mismo na siya kaya niyang makipag-away ng away kanal. Nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya. Buong mundo napapanood to, no? Isang vice presidente kung magmura, 'di ba? Kung magmura wagas, 'di ba? Ang lutong, 'di ba? Tapos kung manira. Wala namang ginawang masama sa kanya si Congressman Joel Chua. Ginagawa lang naman ni Congressman Joel Chua yung obligasyon niya. Totoo. Siyempre, confidential funds 'yon. Mainit yung issue ng confidential funds. Napilitang imbestigahan ng Kamara 'yon.
Eh kung hindi niya naman ginastos yun ng garapalan, hindi naman siya mamumroblema doon. Ang sinasabi kasi ni Sara, siniraan siya nila Jewel Chua. Ganyan ho kasi pag garapal, di ba? Gagawa ng rason na siya yung biktima. Di ba nga ho? Nung binira-bira siya dahil sa confidential funds, pa-victim. Siniraan daw siya. Samantalang andyan nga yung yung mga ebidensya. Ay nako. Siniraan daw siya ng mga kongresista. Hindi siya siniraan ng mga kongresista. Siya mismo ang sumira sa sarili niya. Ikaw ba naman, gumastos ka ng 125 million 11 days. Ay di mo matindi yun? Tapos nang pinapaliquidate ka na ang mga pangalang ginamit mo. Mary Grace Piatos. Ay obvious naman, naggarapalan naman na, karapalan naman ang ginagawa mong anluloko sa pundo ng bayan. Sa atin, mga kaibigan, no, talagang yun yung nararamdaman natin, garapalan. Pero sa mga alepores ni Duterte at mga supporters nila, abay hindi. Confidential yan eh. Ba't nyo pinipilit na, na ilabas kung saan niya ba ginastos yan? Confidential eh. Ba't nyo sasabihin? Mga bobo ba kayo? Yan. Ganyan ho yung reason ng ng line of reasoning ng mga DDS eh. Confidential kasi, di ba? Dapat hindi sabihin. Kumbaga secret. Kaya ang sumira sa kanya, siya mismo. Hindi naman sila Jewel Chua. Hindi na. Ngayon, mga kabunyog, tayong mamamayang Pilipino, dapat panahon na rin itong maliwanagan tayo. Para kay Sara Duterte, yung pagpapanagot sa kanya sa mga ginawa niya, yun ay away kanal. Hindi away kanal yun. Hindi away kanal yun. Dapat hinaharap niya yun ng matino. Dapat hinaharap niya yun ng professional, hindi yung bastusan. Hanggang wala siyang sala, harapin niya. Hindi naman kailangan makipagmurahan siya. Sabi niya, away kanal? Bakit? Away kanal ba ang mga ganyang bagay? Hindi away kanal yan. Di ba? Hindi naman away kanal yan. Yung tanungin ka kung paano mo ginastos ang confidential funds, yan ba ay away kanal? Hindi. Yan ay public accountability. Yan ang problema kasi sa mga Duterte. Wala silang konsepto ng public accountability. Pag siningil mo sila, pinagpaliwanag mo sila kung paano nila ginastos ang pondo ng bayan, ayaw nila niyan. Tingin nila niyan, away ang gusto nyo? Away kanal? O, yan yung Which is true mga kababayan, ayaw na ayaw nila dyan. Pag merong mga issue patungkol sa kanila, isa lang yung idarason nila, namumuliti ka kayo. Sinisiraan nyo lang ang mga Duterte kasi sobrang lakas nila at sila ang the next big thing sa 2028 dahil sila ang magiging pangulo daw. Ganyan eh, asyomera ka eh. Asyomerang malala eh, di ba? Yan ho eh. Eto mga kababayan na matindi din yung birada ni Attorney Claire Castro dito kay Inday. Napakatindi. Eto. Ko alam kung meron na ba siyang binanggit patungkol sa magiging programa ng kanyang mga kaalyado. Kung siya mismo bilang vice-presidente, ano ba yung pwede pa niyang ipangako kasi may 3 taon pa siya. Kung anong gagawin niya sa Pilipinas, maliban sa pagpaparesign, di ba? Kay Pangulong Marcos. Maliban doon, ano pa kaya ang pwede niya itulong ha? Ang sinasabi po dito ni Attorney Claire, yung sa kampanya po, di ba? Sa Tondo. Yung ginawa ni Sara. Kasi nag-speech po silang lahat. Tapos, itong speech ni Sara, yung buong, mga 30 minutes ata yun. Wala po siyang binanggit. Na kahit anong plataforma man lang ng mga ini-endorso niya. Alam nyo, yung naging highlights ng kanyang speech, paninira. Pagmumura. Yan lang. Pakikipag-away. Naghahamon ng away. Diyan umikot yung speech niya. Duterteng Duterte. Paninira, lalo-lalo sa Pangulo. Ngayon, sinisiraan si Joel Chua, binibigyan ng kwento at minumura. So, paano to? Paano uulat ang bansa pagka puro mura at ganito? Diba? Sa akin, talagang napakalayo ng behavior, attitude, no? Ng pananaw ni PBBM kay VP Sara. Abay, malayo po talaga. Nako. Palakpakan muna natin si Pangulong Marcos. Okay, yan. Okay. Tapos, kay Sara, eto. Pataway. Si Pangulong Marcos, trabaho lang. Sa akin.
Ito lang sa akin, no? Ang lakas ng loob ni BP Sara, ipangalandakan na dapat matupad yung pangako. Nakalimutan niya yung tatay niya, ang daming pangakong hindi tinupad. Meron yata siya isang parang sa pangampanya. Mabibigyan niya daw ng negosyo yung may-ari ng mga kabaong. Yung mga puninarya. Natupad yun. Marami naman talagang na... Diba? Pero, jet ski, ano sabi ni tatay niya? Stupido? Stupid? Hindi naniwala sa kanya? Oo. Yun yung sabi ng tatay nila. Lahat daw nang naniwala doon, stupid daw. Ganyan tayo eh, di ba? Pag naniwala ka, sasabihin niya, stupid, o kaya biro lang. Ganyan eh. War on drugs. Walang krimen. Up to 6 months. Sumuko tatay niya. So, ito lang sa akin kung tungkol sa pangako na di pagtupad, tingnan ko walang credibility si VP Sara magsalita rito. Tama nga naman mga kaibigan, di ba? Lahat ng sinabi ni Attorney Enzo and Attorney Claire, well, palakpakan muna natin sila. Magaling, magaling. Alam nyo ho mga kababayan matindi po talaga yung mga sinabi ni Sara Duterte. Talagang tumatagos yung kayabangan tumatagos yung kabastusan. Siyempre, vice presidente ka, di ka ba nahihiya na napapanood sa buong mundo na isang vice presidente dito sa Pilipinas, ganyan yung lumalabas sa kanyang bunganga. At take note, kababaeng tao. Pero pag magmura, halimaw, malademonyo yung bibig. Grabe mga kaibigan. Kaya nga sabi ko, tindi. Paano mo sasabihin ngayon, no? Napapatulan ka nila Kong Chua, Kong Abante, yung mga congressman, lalo na ang Pangulo natin. Sa ganyang ugali, sa tingin mo, bababa sila sa level mo? I don't think so. Kaya matindi ho. Palakpakan ninyo itong si Sara Duterte, kayong mga DDS. Sa galing ng bunganga niya. Manang-mana nga daw sa ama eh. Well, ano pa nga ba expect natin, di ba? Kayo ba mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito sa sinasabi nilang kayabangan, kabastusan, ng bunganga ng ating Vice Presidente? Ito ba ay magpapaganda sa ating bayan, itong mga ganitong mga pronouncement niya? Paki-comment na lang mga kaibigan Again mga kaibigan, huwag niyo na lang din kalimutan i-share at i-like ang ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.